Okay, proceed po tayo sa napakahalagang message ni God sa atin na soteriology. Everybody say soteriology. Ano pong ibig sabihin ng soteriology? Study of salvation. Amen? Study of salvation. Particularly, soteriology means the biblical study of salvation. For after all, the only source in understanding, knowing salvation is only through the Bible. We cannot get other sources in studying salvation. Hindi pwede, no? Hindi pwede yung Quran. Hindi pwede. Hindi pwede yung book ni Confucius ng mga Hindus. Hindi pwede. Ito lang ang source natin pagdating sa pag-aaral ng soteriology, salvation. At isa pong napakalagang pag-aaral natin sa salvation, yun pong doktrinang once saved, always saved. OSAS. Everybody say OSAS. At meron siguro sa inyo na apart from listening to the message every Sunday, ay na-encourage kayo to study further. At kayo ay nakakapanood ng mga YouTube preaching on salvation. At there, napansin nyo na, nakita nyo na merong mga nagtuturo doon na pakontra sa once saved, always saved. Nasa kanilang pagkontra ay minsan sinasabi pa nila na this salvation is unbiblical. How can it be unbiblical when we read verses from the Bible? Diba? So that is definitely ay sobrang maling paratang na unbiblical. Because ang pinag-aaralan naman natin dito ay Biblia. And then meron pang nasa extreme na sinasabing OSAS doctrine is demonic. Kaya pwede kayong ma-confuse. Kaya be very careful. That's why I decided to teach it thoroughly. Ayoko lang napahapyaw na ituro ang OSAS kasi marami ang nagsasabi na ng mga iba't ibang mga maling bagay tungkol sa OSAS. Romans 11:29, kailangang maitanim sa atin na for God's gifts and His gifts and His call are irrevocable. Irrevocable nga di ba? Di binabawi. Kasi ang sinasabi nga nila, binabawi daw ang kaligtasan kapag ka nagkasala. Nakalagay na nga, irrevocable. Sino po dito ang nababasa ang salitang irrevocable, magsabing amen. Almost all translations of the Bible. And when I preach the gospel, I look at the Bible from 31. Almost 31 Bible translations and versions. Di po ako nagbabasa ng isang version lang ng Bible pag ako'y nagpipreach. Lahat po ng available, binabasa ko almost. Sabi ng Amplified, kaya dito, Amplified naman, di ba? Ano sabi ng Amplified? For the gifts and the calling of God are irrevocable, for He does not withdraw what He has given. Binigay na niya ang gift of eternal life, gift of salvation, hindi na niya i-withdraw. Sabi na salita ng Diyos. Pinili ka na niya, chosen ka na, hindi na magbabagong isip ng Diyos. You are chosen forever. You're not only saved forever, you are chosen forever. CV, God doesn't take back the gifts He has given. Hindi na niya kukunin ulit. Hindi ka na niya i-disown. Sabi niya ng CV. ISB naman, for God's gifts and calling, never change. Hindi yan ang magbabago. Kaya nga po, once saved, always saved. Kasi hindi nga nagbabago. Pakilagay nga ISB, kapatid. ISB. For God's gift and calling never change. You're saved. Your status is saved. Does not change. Your status is son. Is not change. You're a son of God forever. And I would like to share with you the 10th compelling reason. Ano yung pang-sampo? Bakit ako, I fully believe in OSAS and you must also fully believe in OSAS? Because there is now no more condemnation to those who are in Christ. Yon. No more condemnation to those who are in Christ. Wala nang condemnation Wala nang paghahatol. Wala nang paniningil sa ating mga kasalanan. Sabi ng Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. All of us who are in Christ Jesus say, praise God. So once you believe genuinely in Christ, you are in Christ.
and Christ is in you. Ano sabi? Kung ikaw ay na kay Kristo, there is now no condemnation. Everybody say no condemnation. Wala na, hindi ka nahahatulan. Hindi ka na parurusahan sa kasalanan. Kasi na kay Christ Jesus ka na. Si Christ Jesus na nga ang umako sa kasalanan mo. Amen? Siya nga na naparusahan. Jesus paid it all. Kaya nga po, ang pinaka-anchor ng OSAS, yung 6 vital soteriology, especially justification. Yung justification, nang ibig sabihin ay pinawalang sala. Literally, it means acquitted. Now, may I say one verse only? Kasi pinag-aralan na natin yan, no? Balikan nyo na lang po yung vital soteriology. But Romans 3:24 in review says, everybody read please. 1, 2, 3, go read. And we are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. So, na-justify tayo, napawalang sala tayo by His grace. Sa biyaya ng Diyos, not by our own works. Di tayo napawalang sala dahil naging mabait tayo at matulungin tayo at tumalis tayo sa ating mga bisyo at mga maling gawa at maling ugali. Hindi, by His grace, through the redemption that came by Christ Jesus. Na-justify tayo, napawalang sala, we've been acquitted through the redemption. Yung redemption, alam natin, binili tayo. Redeem. Binili tayo ni Christ. Binili tayo sa dugo ni Kristo. Review nyo na lang yung vital soteriology. So, naka-anchor yung condemnation, no condemnation anymore doon sa justification ni Christ. Lahat to na naintindihan ng justification, magsabing amen. So, sa totoo lang, yung po mga losing salvation, they don't fully understand the justification of Christ. Yung pag-acquit ni Christ. Yung pagwawalang sala ng ating Panginoong Jesus sa atin. Then linis tayo, pinawalang sala tayo through the redemption, through the atonement, propitiation ng ating Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan. Di nila ho naintindihan. Kung ano-ano po yung mga verse na pinapakita. Pero yung pong mga ginawa ng Panginoong Yesus sa krus, hindi yun ang kanilang inunawang mabuti. Pagka yun ang inunawang mabuti, yung ginawa ni Kristo sa krus, yung kanyang dugo, yung kanyang kamatayan, pagbibilib ka na talaga sa sa OSAS . Kaya yun pong yung pong OSAS, ang focus talaga nito yung death ni Jesus sa cross. Yung na-accomplish ni Jesus sa cross ng Kalbaryo na sinabi niyang, it is finished. Wala nang sisingilin sa atin. Sabihin niyo po sa katabi mo, wala nang sisingilin sa iyo, kapatid. Wala na. Kahit ano pang kasalanan, wala nang sisingilin sa iyo. Wala na. Si Jesus mismo nagsabi sa John chapter 5 verse 24 ng ganito, verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation but is passed from death unto life. Lahat tayo na nakapakinig ng word of salvation, and di ko alam kung anong word of salvation ang narinig mo. Maybe John 3:16, maybe Forest Cell, Romans Road to Salvation, Romans 6:23. Marami po yung mga iba-ibang ginagamit sa salvation . Pakitanungan ka tabi, ano narinig mo, kapatid? Ano narinig? Ako kasi narinig ko John 3:16. Ikaw, nung maligtas ka, anong word ang narinig mo? Wala, hindi ko maintindihan. Wala akong maalala. Ay, naku. Kailangan alam mo yung word na narinig mo kung bakit ka na-save. Yung iba siguro, kaya kayo na-save. Yung mga words na narinig nyo sa Encounter Jesus Retreat, di ba? Yung ginawa ni Jesus sa cross, prodigal son. Marami kayo narinig doon, di ba? Certainly, 100%, you heard the word. And then when you heard the word, what happened? You heard the word, you believed on the word. You believe on Jesus. At ano sabi na salita ng Panginoon? Lahat na nakarinig, lahat ng nananalig, nagkaroon ng everlasting life. Amen? Lahat na nagkaroon ng everlasting life, magsabing, praise God. And then, ano sabi? And shall not come. Dito, kung titingnan nyo yung mga sentence, nagkaroon ng everlasting life. At pagkatapos, ang susunod na sentence ay future tense. Shall not come into condemnation. Hindi na mako-condemn. Hindi na mako-condemn sa hell. Sabi pa nga ni Jesus, the moment you believe and you receive eternal life, you pass from death to life. And you are forever
alive in the Spirit. Meron ka ng spiritual life forever. You shall not come into condemnation. That's what is said from John chapter 3 also. Verses 17 and 18. Sikat yung verse 16. Yan ang sinishare natin. Pero 17 and 18, ang ganda. Sahin natin. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. Ano sabi naman ng salita ng Panginoon? Whoever believes will not be condemned. Lahat na nanalig, magsabing amen. Ang sabi po na salita ng Panginoon, pagka nanalig ka, hindi ka na mako-condemn. Yung kasing losing salvation, kapag nagkasala ka, mako-condemn ka. Wala akong nakasulat na ganun. Basta nanalig ka, hindi ka na mako-condemn. Basta nanalig ka kay Kristo, hindi ka na mako-condemn. Amen? Hindi kailanman po, wala pong nakasulat sa Biblia na kapag ikaw ay nanalig, pagkatapos nagkasala ka, mako-condemn ka pa rin. Hindi ho. The only requirement for you not to be condemned to hell is faith in Christ. And you've been given that faith and you believed in Christ. That's why you will not be condemned anymore. Amen? Sabi na salita ng Panginoon. But whoever does not believe, ang issue lang, sola fide. Faith alone. Faith alone lang ang kaligtasan. Kasi yung losing salvation, nagkakaroon po siya ng works. Kailangan susunod ka. Kailangan gagawin mo lahat ito. Kailangan hindi ka na magkakasala. Nagkakaroon siya ng works. Lahat na naniniwala na salvation ay faith alone, sola fide. Magsabing sola fide. Sabihin mo sa katabi mo, sola fide. Kaya po yung mga yung po mga losing salvation, hindi sila sola fide, hindi sila sola gratia, hindi sila grace alone, hindi sila faith alone. Kasi kailangan pagka mag-umpisa grace, pagkatapos mag-work na. Pag una faith, tapos mag-work na ulit. Yun po ang hindi biblical. Conflicting yung paniniwala sa sola gratia at sa sola fide, nagiging conflicting pagdating dun. And they don't know, they don't realize that. So mga kapatid ko po, sabi ng Bible, whoever believes in Him will not be condemned. Hindi ka na mako-condemn. Kahit ano pang gagawin mo pang kasalanan in the future. Kasi pati yung ginawa mong gagawin mong kasalanan in the future, bayad na. Grabe, no? Bayad na kaagad. Jesus paid it all. Whoever does not believe has already been condemned because he has not believed in the name of the only Son of God. Ibig sabihin po na salitang ito, yung mga hindi nananalig kay Kristo kahit gaano kaganda ang kanilang reliyon. Kagaya ng Buddhism. Maghanap ka ng pinakamagandang reliyon. Alam nyo kung pagandahan lang na reliyon ang pipiliin? Buddhism ng piliin. Kasi sa Buddhism, pinopromote ang kabutiang asal, kabaitan, kapayapaan. Kaya po yung mga Buddhist, silang pinakamabait na tao. Kasi yun ang teaching nila eh. Maging mabait ka para ikaw ay pumunta sa magandang kalalagayan o langit pagdating ng araw. Salvation depends on their kindness and their helpfulness, yung pagtulong nila. Pero ang Buddhism, kailanman hindi ang katotohanan. Ang katotohanan, si Jesus. Hindi si Buddha ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Mga kapatid, kaya tayo po nag-share ng gospel. Kasi para marinig yung word at mananalig sila. Para sila ay magkaroon ng buhay na walang gan at hindi na rin mako-condemn. Kaya tayo po'y masigasig na nag-share ng gospel. So, sino po dito na wala na po kayong takot na mapaparusahan kayo sa iyong kasalanan, magsabing amen. Yes, alam po ninyo, kaya fully convinced ako dito, nakasulat sa salita ng Diyos. At saka ang sarap lang na sobrang, yung bang malaman ko lang na hindi na ako mako-condemn, there is peace eh. May kapayapaan eh. Merong kapayapaan na hindi na ma-change yung fate o destiny mo. Hindi na ma-change yun. It's settled. It was settled by Jesus Christ. Amen? Na-settle na eh. Kasi yung iba, ninenervyos pa eh. Kung losing salvation ka, ninenervyos ka, baka mawala yung salvation ko. Baka mawala yung salvation ko. Pero sabi nga ng mga theologians, kagaya ni John MacArthur, kung malulus ko salvation ko, kung nalulus ang salvation, nalus ko na yung salvation ko. Sabi. At sabi pa nga ni John MacArthur at ibang mga theologian, at parang kayabangan naman na paniwala na losing salvation at hindi mo malulus ang salvation. Parang kayabangan na mo yan that you can keep your salvation. Sabi nila. They will rely on their own performance, on their own goodness, on their own good character. Parang kayabangan naman yun. How can you keep your salvation? How can you live a sin-free life?
How can you do it? Self-deception. Okay, ito yung pakinggan ninyo. The 11th reason. The 11th reason, ito yung pakinggan ninyo mabuti. That really compelled me to believe in Nosas. Kasi pag-uusapan natin sa pang-11, yung case study ng incest. Alam niyo yung salitang incest? Let's go to number 11, please. Lahat na nakakalam na salitang incest. Yung incest, it's a kind of sexual immorality. Nang ibig sabihin ng incest, yung mag-anak nagkaroon ng sexual relationship. Particularly in this passage, nagkaroon ng incest yung isang tao, binata, na nagkaroon siya ng relationship sa kanyang stepmom. Yung nanay niya namatay, yung tatay niya nag-asawa ulit. Pagkatapos, yung asawa ng tatay niya, nagkagustuhan sila siguro kasi masarap magluto ng suwamais at saka bulalo. Yan, nagkain laban eh. Nagka-antrakan. Siguro yung napangasawa ng tatay niya ay bata lang. Siguro kasing edad niya o kaya maliban sa bata siguro maganda, sexy. So nagka-attraksyonan sila. Membro sila ng Church of Corinth. Nagkaroon sila ng relationship. Kaya ang tawag doon, incest. Yung naintindihan ng salitang incest, magsabing amen. Pag-aralan natin itong taong ito na nagkasala ng incest, titingnan natin kung siya'y ligtas. At kung sinabi ng Bible na ligtas siya, sinong maniniwala na ligtas siya? Ulitin ko yung tanong, Lord, tulungan niyo kami, Holy Spirit. Pagka sinabi ng Bible na ligtas ang taong nagkakasala ng incest, sinong maniniwala? Sinabi ng Bible? Amen. Kailangan paniwalaan mo. Pagka sinabi ng Bible na hindi siya ligtas, huwag kang maniniwalang ligtas siya. Di ba? At dito na magkakatalo talaga yung losing salvation doctrine. Dito na talaga magkakatalo. Kaya ito, compelling reason sa akin ito eh. Kasi tinatanong ko, anong kasalanan? Para mawala ang kaligtasan, anong kasalanan na nakalagay sa Bible? Sa kapal ng Biblia, wala silang masabing kasalanan. Nabasa niyo na ba yung 1 Corinthians 5, 1-5? Sinasabi ko sa mga losing salvation. Aralin natin. Tingnan natin kung yung losing salvation na pinaglalaban mo kung tama. O kung ang osas na paniwalaan ko ang tama. Basahin natin. Lahat to ng reading magbasa at tumunawa sa tulong ng Holy Spirit magsabing amen. Babasahin natin mabuti ito. Bible study ito. Makikinig mabuti. Sabihin mo sa katibo mo, walang kwentuhan dito. Walang hihinga dito. Amen. Hindi, tutukan natin ha. It is actually reported that there is sexual immorality among you. Sinusulatan ni Paul yung Corinth Church at Corinth. Ganyan, na-report sa akin. Hindi chismis. Talagang may nag-report. May sexual immorality daw sa church. There's sexual immorality among you. And of a kind that even pagans do not tolerate. Anong ibig sabihin nun? Yung sexual immorality na yan, grabe na yan. Sobrang grabe yan. That even pagans mean and Christians, unbelievers, hindi kayang sikmurain, hindi kayang palampasin, hindi kayang i-tolerate. Ibig sabihin talagang grabe yung sexual immorality na yan. Eto na, sinabi na niya kung anong klaseng sexual immorality. A man is sleeping with his father's wife. A man is sleeping with his father's wife. Yung lalaki, tinatabihang matulog yung asawa ng tatay niya. Sleeping with. Siyempre, figurative speech ito, ano? Hindi lang sila natutulog magkasama. Merong something. Amen? This is a metaphor. Parang, ano bang tawag doon? Idiomatic expression. Hindi, merong salitang ginagamit doon. Parang, I just forgot the term, but yung term na parang pinapagaan, something na pinapagaan yung, ano. But anyway, it's a metaphor that nagsasama, nagsisiping yung anak na lalaki sa stepmom. Stepmom, para mas malinaw. Stepmom, yung lalaki, natutulog, tinisipingan niya yung kanyang stepmom. Rated R15. Yung mga hindi pa 15, pwede po bang umalis muna? Hindi. Okay na. Kaya na yan. And verse 2 says, and you are proud. Ay, grabe no, yung church. Sinusulatan ni Paul yung church. And you are proud. Wala kayong ginagawa. Akala nyo tama yan? Yan ang parang sinasabi niya, you are proud. Shouldn't you rather have gone into mourning and have put out of your fellowship the man who has been doing this? Sabi niya sa mga leader, sa mga leader ng Corinth Church at saka sa mga pinabasa to sa sa buong Corinth Church. Sabi niya dapat, you have gone into mourning. Hindi ito tong umaga to morning, may you. Yung malungkot. You have gone into mourning and have put
out of your fellowship the man who has been doing this. Kailangan i-dispel. Ang tawag kasi dyan, disfellowship. Put out of your fellowship. Ibig sabihin ng disfellowship, mawawalan siya ng fellowship. For the meantime, didisiplinahin. Dapat alisin sa church. Hintayin magbago, magrepent, tapos doon tanggapin ulit. Yun ang ibig sabihin po nun. Put out. I-disfellow habang hindi nagre-repent, hindi nagbabago. Pero pagka nagbago, pwede nang bumalik. Yun ang ibig sabihin po niyan. You'd have rather gone in the morning and have put out of your fellowship the man who has been doing this. Eto na, punta na tayo sa verse 3. Sino po dito nagagandahan sa kwento, magsabing amen? For my part, even though I'm not physically present, I am with you in spirit. So si Paul kasing spiritual father nila eh. Sabi niya, kahit wala ako dyan, andyan ako, yung spirit ko. Ako yung leader nyo, ako yung spiritual father nyo. Sinasabi niya yan. As one who is present with you in this way, I've already passed judgment in the name of our Lord Jesus on the one who has been doing this. Ayun na. Sinabi na ni Paul dito, I've already passed judgment. Meron na akong hatol dyan. So, ibig sabihin, si Paul, nag-pray na yan. Nag-pray na yan kay God. At in-inspire na ng Holy Spirit yan. Ano yung judgment? Ano yung magiging kahatulan ng taong nag-i-incest? Ano yung magiging status niya patungkol sa kanyang kaligtasan? At anong mangyayari, anong consequence ng kanyang kasalanan na incest? Dito na ang mahalaga, kapatid. Walang kukurap. Verse 4. So, when you are assembled, and I am with you in spirit, and the power of our Lord Jesus is present. Verse 5, eto na. Hand this man over to Satan. Bakit? For the destruction of the flesh. So that his spirit may be saved on the day of the Lord. Lahat to ng binibigyan ng wisdom ng Holy Spirit, magsabing amen. Tatanungin kita. Sabihin mo sa kata mo, nagiginig ka. Sagot ha. Isang tanong, isang sagot. Ligtas ba si anak na nag-i-incest? Ligtas ba o hindi? Sagot, ligtas o hindi lang ang sagot. Sige, tanongin mo yung katawa. Ligtas o hindi? Ba't kung tinitingnan nyo yung verse? Yung verse ang tingnan nyo. Ba't kaya ako? Wala akong kasalanan dyan. Di ba? Ligtas, hindi. Oh, sige, no judgment ha. Walang atol. Magbobotohan tayo ha, magbobotohan. Sabi mo, may boto ka, sagot, ligtas o hindi. Ligtas o hindi. Sino? Walang judgment to kasi tinuturuan ko po kayo ng Word of God. Sinong magsasabi na yung nagkakasalang incest na believer na nasa Corinth Church, nagkakasala ng incest pero believer siya, nasa church kasi, siya hindi ligtas. Hindi ligtas. Sino ang magtataas ng kamay? Hindi ligtas. Ang makasalanan ito, wala siyang kaligtasan, losing salvation siya, na wala ang kaligtasan. Taas ng kamay. Aba, maganda. Maganda. O, pangalawang tanong. Sino ang naniniwala na itong taong incest na to, na nagkakasala, sinisipingan ng kanyang stepmom, kahit nagkakasala siya, ligtas pa rin on the day of the Lord? Magtaas ng kamay. Matapang to. Sige. Tingnan ko lang. One. Sige, tingnan ko lang. One. Around half of you. Thank you. Sabihin mo sa kata mo, salamat sa tapang mo. Yung iba ayaw sumagot Yung iba hindi sumagot Hindi sumagot ang iba Pero, analyze the sentence. Kayo na mag-analyze. Hand this man over to Satan for the destruction of the flesh so that the spirit may be saved on the day of the Lord. Yung katawan, ibibigay kay Satanas. Yung spirito, save. Save o hindi? Iyon. Save po siya. Yung spirit niya, save. Specifically, the spirit. Kasi nga, na-born again tayo in the spirit, right? Kasi kapag yung spirit mo save, pupunta yan kay Lord. Ligtas ka. O ngayon, mga kapatid, ito po yung nagpapatunay na ang isang tao, kahit gaano kagrabe ang kanyang kasalanan, incest man ang kanyang kasalanan, sobrang sexually immoral, ligtas pa rin. Kaya lang, kaya lang, may consequence ang kasalanan. Pagka hindi nirepent, pagka hindi tumigil sa kasalanan nitong taong incest na to, hindi siya nagrepent, at hindi siya nagbago, at hindi siya nagpabago kay God, hindi niya inintuan yung pag-i-incest na yan, ang sabi ni Paul, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh.
Ang ibig sabihin po niyan, yung taong incest na to, sisirain na ng Diablo, ni Satanas, ang kanyang flesh, yung kanyang katawan. Ito, yung kanyang buhay, yung kanyang katawan, madedestroy. And there are two things that will mean the destruction of the flesh. First, magkakasakit, didestroy. Pangalawa, mamamatay. The consequence of sin normally is unrepentant, yung kasalanang hindi nire-repent at hindi iniwanan. Normally, ang consequence niyan, nagkakasakit ng malubha, hindi lagnat, hindi sipon. Malubha. Sabihin mo sa kanila mo, malubha. Severe. Malubha. Or kamatayan. Kamatayan. Connected dito sa ating message ng nakaraan. Pagkamahal ka ni Lord, didisiplinahin ka niya. Ang ginagamit na pandidisiplina ng Panginoon, kadalasan, karamdaman. Kakaroon ka ng karamdaman na nagtatagal. At minsan pa nga, yung karamdaman na to, hindi lang physical, kundi minsan emotional problem and mental problem. Or, ang discipline ni Lord dito ay kamatayan. Hindi si God ang pumatay. Ang pumatay, ang Diablo. Kasi kapag ka pala tayo may kasalanan at tinotolerate yung kasalanan, lalo na grabing kasalanan, you're giving Satan the license to kill you. You're giving Satan the license to destroy your body, to give you sicknesses. And you're giving Satan the license to kill you, to cut off your life. Binibigyan mo siya ng lisensya, nakasulat na. Nabibigyan ng lisensya ang Diablo na tayo'y saktan at patayin kapag ka tayo ay matigas ang ulo, ayaw mag-repent, ayaw umalis sa kasalanan. The consequence is so heavy. The consequence is so heavy. Na hindi yun ang tinitingnan ng mga losing salvation. Ibig mong sabihin, pastor, yung incest na yan, ligtas pa rin. Ano ba nakasulat? Parang hindi ko kayang tanggapin, pastor. Wala tayong problema dyan. Biblia lang yung usapan dyan. Kaya sinong paniniwalaan mo? Sarili mo, Biblia. Di ba? Pero kailangan ng maintindihan nila, hindi yun ang titingnan, yung losing salvation. Ang titingnan, yung heavy consequence of sin. God is fair. Amen? God is just. Pag ayaw mong magbago, ikaw ay Kristiyano, may Kristo sa puso, may Holy Spirit ka, totoo kang Kristiyano, ayaw mong umalis sa kasalanan, ang consequence nun, sobrang tindi. Sakit na maluba o kaya kamatayan nga. Hindi konsentidor ang Diyos. Sabihin mo sa kanila mo, hindi konsentidor ang Diyos. The ones who believe in losing salvation, ganyan yung Diyos nyo. Kahit magkasala ka, hindi ka aalisan ng kaligtasan. Oo, ganun ang Diyos namin. Pero, aalisan ka ng proteksyon, di ba? When you sin, it's not salvation that you're going to lose, but God's protection. Yung protection ni Lord ang malulose mo. And now, when you don't have the protection of God, pagpipiestahan ka ni Satanas, nandiyan na yung maraming mga mental health, no? Maraming bigla, ikaw ay tatas ng presyon. Yan muna yung gagawin ni Lord, tatas bigla yung presyon mo, ut maliliw, ut matas ko presyon. Pa-check up pamigbayo. Tapos, pagising mo, nakaring ka. Stroke. Alam niyo, in the kindness, in the mercy and grace of God, even you're now handed over, the unrepentant sinner, the unrepentant believer, is already handed over to Satan. But in God's grace and mercy, God still does not allow death. Why? Bibigyan niya pa ng chance na mag-repent doon sa karamdaman yung tao, yung kanyang anak. God is merciful. Amen? God is merciful. May instant death. Pero the grace of God, the mercy of God sa mga believers, hindi siya instant. Meron muna siyang precursor or ano tawag doon? Meron munang paunang disiplina. Karamdaman mo muna. Karamdaman muna. Ganun. Lahat na naintindihan ng salita ng Diyos. Ligtas ang kaluluwa, pero hindi na maliligtas yung kalusugan. Protektado ang kaligtasan, protektado ang kayamanan sa langit, protektado ang status, pero ang kalusugan ay hindi. Hindi protektado ang kalusugan. Maging ang buhay ay hindi protektado. Pwedeng mamatay ng biglaan. And that's what we call untimely deaths. Everybody say untimely deaths. Untimely death means you're not, a person does not die on the appointed time of God. Untimely nga eh. Wala pa sa oras, namatay na. Untimely. So yung mga nagkakaroon ng untimely death, yung mga nagkakasala na ayaw mag-repent. But a Christian who is faithful to God can never, never, never suffer untimely death. Never. In fact, when you're obedient to God, you have a bonus always in life.
your life is extended. Even dumating ka na sa appointed time, Hebrews 9:27, for it is appointed and the man wants to die, after that the judgment. Dumating na yung appointed time mo, but when you're obedient to God, there will be an extension of your life. Especially, alam nyo, ano yung nakaka-extend ng buhay? Tanong nyo sa akin, ano nakaka-extend ng buhay? Obedience, no? Yung love relationship mo, pagka-intimate ka agad, natuwa. Si David, he was given extension of his life. Di ba? Madami nabigyan ng extension of his life. Hezekiah. Why? They humbled before God. Karoon ng extension ng kanilang buhay. When you are humbling yourself before God, you're willing to repent and then follow God, nagkakaroon ng extension sa buhay. Alam nyo, ano pa yung nakaka-extend ng buhay? Kapag ka masunurin sa magulang. Nasa 10 Commandments yun. All those who are obedient to their parents, those who honor their parents, nagkakaroon ng extension sa buhay. In fact, in the Bible, yung mga masuwail na anak, untimely death, actually, yung community na nga ng Israel ang pumapatay sa mga masuwail na anak nila. Stoned to death. Alam nyo ba, yung anak, kapag minura yung tatay, yung nanay, at sinuko siya ng nanay at tatay, babatuhin siya, public place, hanggang mamatay yung bata. Bawal na bawal murahin ng magulang sa kanila. Okay, mga kapatid, naintindihan na po natin the case of the incest. The case of the incest really is so compelling that OSAS is right, is the correct doctrine. The case of the incest is the one that is written in the Bible, 1 Corinthians 15:1-5, na nagpapatunay na losing salvation is very wrong. Losing salvation is very wrong. Why? Anong kasalanan? Kasi nga, ang dinidepensa ng losing salvation, kasalanan. You lose your salvation. Tanong, anong kasalanan? Wala. Silang masagot. And we're going to discuss towards the end yung apostasy. Kasi yun din ang sinasabi nila, apostasy. We're going to discuss that later. Di nila din naintindihan ang word na apostasy. Pero ngayon sabihin ko na, apostasy means the person is not a genuine believer. The only ones who can commit and will commit apostasy are the ones who have not been genuinely born again. Sabihin ko na sa inyo. Pero pag-aaralan natin sa susunod. Okay? Lahat ng excited, magsabing amen. Amen. Pag-aralan natin yung apostasy next time. But now, very clear na po ba sa inyo mga kapatid? Kahit anong mabigat na kasalanan, hindi mawawala kaligtasan. Before I end, maybe this is your interest. Pastor, yung bang mga nagpakamatay, ligtas. Yung nagpakamatay, suicide. Boto. Sino ang magsasabing ang mga nagpakamatay ay ligtas? Yung mga nagsasabi na yung mga nagpakamatay, hindi ligtas, Pastor. Sabihin mo sa kanila mo, handa ka na bang bumoto? Siguro ngayon boboto ka na, kamo. Boboto ka na. Sino dito ang magsasabi na yung mga nagpakamatay, hindi ligtas? Hindi ligtas. Taas ng kamay. Hindi ligtas. Nagpakamatay. Ba, merong isang boto. 2, 3, 4. Okay. 5. Umabol pa. O, sige. Yung susunod na botohan. Sino magsasabi yung mga nagpakamatay, ligtas pa rin? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yung iba, hindi pa rin alam ang sagot. Okay, eto, sagot. Ano po ang suicide? Kasalanang pagpatay. Di ba? Murder of self. Murder of self yan. Kasalanang pagpatay. So, bakit pumapatay? Maraming dahilan. Pero yung nag-suicide, kagaya ni Judas, alam mo ba ninyo, ito exposing the error and teaching the truth. Sa doktrinang Katoliko, ang mga nagpakamatay hindi ligtas. Very clear. Kaya hindi tinatanggap sa simbahan yung mga suicide cases. The reason of death is suicide. Hindi ina-allow yun na pumasok sa simbahan sa bago yatid sa puntod. Hindi. Kasi nasa teaching ng Katoliko, kapag ka nag-suicide ka, hindi ka ligtas. Kaya kahit anong basbas ng pare, hindi ligtas nga eh. Hindi ligtas. Paano maliligtas? Alam niyo ba sa mga pare, nakakaligtas sa kanila yung yung basbas? Hindi naman nakakaligtas. Nakakadagdag ng paglilinis ng kasalanan. Kasi ang paniwala kasi ng mga Katoliko, lahat ng taong mamamatay, daan muna ng purgatorio. So yung pagdaan sa simbahan, pampabawas kasalanan. Yung basbas ng pare, yung misa ng pare, bawas kasalanan, hindi nagliligtas. So, malinaw, sa Katoliko, ang suicide, hindi ligtas. Pero, tanungin ko kayo, murder yan, ano? Si David, ilan yung pinatay? Ay, grabe, libo-libo pinatay ni David eh. Di ba? Saul killed hundreds. David killed thousands. David ba? Si David ba? Ligtas o hindi? Ligtas.
Ligtas ho. And even many soldiers like Joshua, iba't ibang mga soldiers ni God, mga hari ng Diyos, they killed a lot of people, but they were saved. So what's the difference of killing oneself and killing others? Yung kasing tao na ang pinatay niya yung kanyang sarili, ito po yung pinagmulan. Deception and lies of the devil. Kaya siya nagpakamatay kasi nga na-confuse. Si Satanas, maraming nilagay na mga deceptions and lies. Magpakamatay ka na, wala nagmamahal sa'yo. Nireject ka ng tatay mo, Di ba yung sa Angeles, anak ng principal, nagpakamatay dahil nireject, hindi siya nagtap sa klase, nagpakamatay. The cause of suicide is almost always mental deception, mental lies by the devil. So it's really the devil who killed. It's the devil who killed the man who committed suicide. Mas na-overwhelm siya doon sa mga naririnig niyang boses. Kasi si Satan, pagka gusto kanya magpamatay, you will hear his voice. Kaya ngayon tinatawag sa psychology, hearing voices. Kill yourself, kill yourself. Pagka nagpakamatay ka, tapos na yung problema mo. Tapos na. Di ka na mahirapan. Mga broken-hearted, nagpapakamatay. Yung mga nababasted. Yung iniiwan ng asawa. Iniiwan ng boyfriend. Yung hindi sinagot ng babae, nagpapakamatay. Bakit sila nagpapakamatay? Bumubulong ang dyablo. Wala kang kwenta, di ka sinagot. Pakamatay ka na lang, wala kang kwenta, pakamatay ka, walang kahulugan ng buhay. Naririnig yung boses ni Satanas. So actually, in suicide, the one who kills in suicide is the devil. Yung mga voices ng dyablo. Kaya nga napaka-importante, kayo po, alam niyo yung Word of God. You know who you are in Christ. You're a child of God. Na kahit ikaw nasaktan, nireject, hindi sinagot ng boyfriend, hiniwalayan ng asawa, hindi ka magpapakamatay kasi kasama mo pa rin ang Diyos. Mayroon ka pa rin future. Amen? At dito malalaman, you don't rely your life on other people. May mga nagpapakamatay, na-bankrupt lang, nawala yung pera. So, it reveals the reason for living, money. Kaya nga importante, para hindi magpakamatay ang tao, lalo na ni Kristiyano, ay your reason for living is Jesus. Is Jesus your reason for living? Pakitanong nga, is Jesus your reason for living? Kapag ka malakas, ang yung conviction na yan, sa katotohanan na yan, that your reason for living is Jesus, then you will not commit suicide. Sasabihin mo, hindi man ako nabubuhay para sa asawa ko, hindi man ako nabubuhay para sa trabaho, hindi man ako nabubuhay para sa pera, hindi naman ako nabubuhay para sa sarili ko. Nabubuhay ako para kay Jesus. Kaya kahit anong masakit, Jesus will comfort me. Jesus will strengthen me. Jesus will help me. The Holy Spirit will help me overcome everything. Mga kapatid, as we close, yung mga nagsuicide na Kristiyano, and I knew a lot, and malungkot po ako. Sobrang lungkot ako. Kahit sa church natin, may nangyaring ganyan. Sobrang lungkot ako. Kaya tinatanong ako, Pastor, ligtas ba si brother na nagpakamatay? Sabi ng Bible, lahat ng nanalig, ligtas, hindi makokondem. Amen? Nagpakamatay siya hindi dahil wala siyang faith kay God. Nagpakamatay siya dahil sobrang hindi niya nakayanan yung mental torture, mental confusion, at saka yung sakit na nararamdaman sa kalooban. Why? Kasi hindi siya strong sa faith. Kaya importante, strong sa faith. Now, don't get me wrong, yung faith nakakaligtas. Yung strong faith nakaka-overcome. Amen? Kaya mga kapatid, be strong in your faith. But even if your faith is not strong, you're still saved nonetheless. You're still saved. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya napakaganda magpakalakas sa faith, di ba? Mag-overcome tayo. Hindi tayo nagpapakalakas para maligtas. Hindi tayo nagpapakalakas sa faith para maligtas. Kasi yung small faith, naligtas na tayo. Yung maliit na pananampalataya natin na binigay ng Diyos, yung nag-upisa tayo, maliit pa lang yun, di ba? Ligtas na tayo nun di ba? Ligtas na tayo nun. Basta genuine, ligtas na tayo. Genuine faith, ligtas na tayo. Pero ang strong faith, nakaka-overcome ng anumang problema. Kaya walang magsusuicide na Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, walang magsusuicide na Kristiyano. Kung magsusuicide ka man, sige, mag-suicide ka sa pag-share ng gospel. Doon ka mag-suicide, ha? Sabihin mo sa katabi mo, sa pag-share ka ng gospel, mag-suicide, ha?
Huwag sa pagpapakamatay. Amen? Yung iba kasi, baka masaktan ako, kaya hindi ako nag-share ng gospel. Doon nga tayo mag-suicide eh. Amen? Magbigay buhay tayo sa iba. Amen? Hallelujah. Sino po dito ang sobrang grateful kayo kay God at sobrang happy kayo na kayo po ay ligtas, whatever happens?